Pagkaraang sumang-ayon ni Ho, tinanong ni Min kung pinutol ba ang braso. Sabi ni Ho, tama, at iyon ang kanang braso na ginamit ng lalaki para hawakan ang talam. Sabi ni Ho, magkakaroon ito ng maraming problema. Katulad ng sinabi niya, at iniisip rin niya na sana'y pinutol na lang nila ang mga ulo, ngunit sa totoo lang ito ay isang seryosong bagay. Na-realize ni Ho ang buong pangyayari dahil nagdulot ito ng matinding sakit sa isang miyembro ng pamilyang Pang sa pagkawala ng kanyang braso. Biglang sinabi ni Min na ang kapanalig ng Pang ang nagpasiklab ng galit na nanggaling sa maling panig na siyang nagsimula ng away. At wala na siyang masasabi. Gayunpaman, sabi ng nakatatanda, laging may bigat ang mga salita ng isang braso, at kahit anuman ang panig ng isa sa kanilang pamilya, kahit na sila'y mali. Sabi ng nakatatanda, gaano man kasakit para sa Pang, ipinapakita man nila ang kanilang ngipin o hindi nila ito palalampasin ng madali. Ngunit tinanong ni Min kung may mabuting paraan para lutasin ito. Sabi ng nakatatanda na pinag-usapan na nila ang katotohanan na ito, at ito'y nanggangahulugan na may dalawang paraan lamang. Nang tanungin ni Min kung ano ang mga ito, sabi ng nakatatanda, isa ay mag-sorry at ang isa ay magkunwari na walang nangyari. Sabi ng nakatatanda, ang nangyaring rito ay isa sa maraming pagsubok na kakaharapin. At iniisip dahil sila'y nasa isang mahirap na sitwasyon. Samantala, sabi ni Min, anuman ang mangyari, siya ang kailangang gumawa ng desisyon bilang isang ulo ng pamilya, at pagkatapos ay igalang ang kanyang desisyon. Biglang, sabi ni Min na iniisip niya, anuman ang mangyari hindi niya gagawin yun. Dahil ang paghingi ng tawad ay ginagawa ng isang taong nasa mali. Sabi ni Min na si Kanye at Doman ay walang nagawang mali. Gayunpaman, sabi ng nakatatanda, ang mga pamilya tulad ng Pengs na ipinaloob ang pangalan ng kanilang pamilya sa mukha ng mga tao ay may tendensyang mag-isip ng makasarili. Kaya sabi niya, sa hakbang na ito, maaaring sila'y lumaban para sa karangalan ng kanilang pamilya. Sabi ni Min, anuman ang sabihin nila, tama ang kanilang pamilya at mali ang mga Pengs. Sabi niya, naniniwala siya kay Ho at sa mga nakatatanda at sa lahat sa pamilya Namgang. Sumang-ayon si Ho at ang nakatatanda sa kanya. At sabi ng nakatatanda na magsisimula na ang tournament bukas. Sabi ni Min na alam niya yun at sinabing sabihin sa iba na maghanda para sa kinabukasan. Sabi ni Min na wala silang kailangang ihanda, ngunit lahat sila ay dapat magbantay, na sinagot ni Ho ng okay. Iniisip ni Ho na nag-grow na si Min ng gusto at naalala niya ang unang pagkakataong nakita niya siya. Siya noon ay isang batang handang sumuko. Ngunit ngayon siya ay lumaki na bilang isang maasahang pinuno ng pamilya na ikinasisiya ni Ho, dahil ang pamilya Namgang ay lalo pang lalakas mula rito. Sa kabilang banda, sa Yangzhou, World ng Martial Arts, kumakain si Kwak, Hai, kasama si Giant, na nagsabi na inakala niyang lahat iyon ay mga pinalaking balita, ngunit totoo pala lahat iyon. Sabi ni Giant na nang una niyang marinig ang balitang iyon, inakala niya na biro lang na natalo ang Guardian at nasugatan ang Diyos. Habang umiinom, sabi ni Giant na medyo nakakabahala ito at sinabing tahimik ang lahat ng matagal, kaya't may pakiramdam siyang may bagyong paparating sa kung saan bigla. Nang tanungin ni Jim Yong kung may partikular na dahilan si Giant para manatili, sumagot si Giant na may mga kainahinalang galaw dito at doon. Nang sinabi ni Gummy Yong na ang Peach and Palace ay laging ganoon, sabi ni Giant na hindi siya tumutukoy sa Peach and Palace at na ito'y may kinalaman sa mga hangganan. Nagulat si Gamiyam sa narinig at tinanong kung ano ang nangyayari malapit sa mga hangganan. Sabi ni Giant na walang malaking bagay para ikaalarma ni Gamiyam. Gayunpaman, sabi ni Giant na may mga puwersa sa labas ng Miriam na nagpapakita ng mga kainahinalang galaw at sabi ni Giant na ito ay tinatawag na hindi inaasahang alalahanin. Sabi ni Hai na hindi ito ang unang pagkakataon na nagpapakita ng mga kainahinalang galaw ang mga tagalabas. Ngunit nagalit si Giant sa kanya dahil sa pagputol kay Gramium. Sabi ni Giant na kung sinabi niya yon, mas mabuti na seryosohin ito, at sabi ni Giant na ito ay isang problema dahil kailangan nilang maghanda para sa isang malaking bagay na malapit ng mangyari, ngunit ang iba ay abala sa pag-aaway sa loob ng pamilya. Sabi ni Gamiyam na wala silang magagawa tungkol dito, at ang madang ay hindi na tulad ng dati. Sabi ni Giant na hindi lang ito ang impeksyon ng Mutay, ang John at Shaq ay umatras na mula sa alyansang koalisyon ng mga Riches. Sabi ni Giant na ang iba ay naghihintay lang ng pagkakataon upang umalis sa alyansa, at kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal ay kukunin na ng Peach and Palace ang kontrol sa Hilaga. Sabi ni Gamiyam na itigil na nila ang pag-uusap tungkol dito dahil walang magbabago kung mag-uusap lang sila.
Sabi ni Gamiyam na may narinig siyang isang bagay na kawili-wili na nangyari kamakailan. Sabi ni Hai, tama yun at masaya. Tila nag-aalala si Giant ngunit nagsabi, ang mga maliliit na labanan dito at doon. Sabi ni Giant, walang mas hihigit pa sa labanan, at sang-ayon si Gamyong at sinabi na tama siya. Tinanong ni Gamyong, ano pa bang ibang bagay ang nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapakulo ng dugo ng isang martial artist bukod sa laban? Iniisip ni Giant na ang maglolo ay buhay na buhay. Kasabay nito, tinanong ni Hai ang mga detalye at sinabi niyang ipapakita niya ito. Samantala, sa Southern Branch ng Peach and Palace, tinanong ng Southern Branch Commander na si Wu Johnny ang isang lalaki kung bakit mainit, at sumagot ang lalaki habang iniisip na dahil hindi pa umuulan ng matagal, sabay alok ng alak kay Wu Johnny. Sabi ng lalaki, bababa rin ang temperatura kapag umulan, ngunit tinanong ni Johnny kung paano niya alam kung kailan uulan at sinabing mas matalino pang maghintay na lang ng taglamig kaysa sa ulan. Sabi ni Giant na kung alam lang niya na magiging ganito, sana'y nagboluntaryo siya para sa posisyon bilang commander dito. Sinabi ng ibang lalaki na hindi na magtatagal bago makabalik si Johnny, ngunit sabi ni Johnny na may kalahating taon pa siya. Biglang may nagsabi na makakabalik si Johnny, at agad nilang pinansin kung sino yun. Nakita ni Johnny ang mga lalaki na nakaitim na damit at may takip ang mukha sa pintuan at tinanong, paano nila nagawang pumasok ng ganito? Tumakas si Johnny, ngunit tumawa ang isa sa kanila at sinabing nasaktan siya dahil inisip ni Johnny na mga magnanakaw sila. Napagtanto ni Johnny na hindi sila mga magnanakaw, kaya't siya at ang kanyang kasamahan ay agad na umatake, ngunit iniwasan ng lalaki ang kanyang atake. Sinubukan ulit ni Johnny na tumigil, ngunit hinaranggan ng lalaki sa dilim ang kanyang espada at sinabi, imposible ito para sa isang miyembro ng Bloodslash o Cork. Tinanong ni Johnny kung paano nalaman ng lalaki yun, at tumawa ang lalaki at sinabing alamin niya ito mismo. Nagsimula silang mag-sparring, at napagtanto ni Johnny na totoo ang kalaban. Habang tinitingnan ni Johnny si Lieutenant Antia, iniisip niyang hindi niya kayang labanan sila ng mag-isa. Biglang umiwas si Johnny sa isang atake na patungo sa kanyang mukha at nagtataka kung bakit walang dumarating na tulong sa kabilang ng ingay na nagaganap ngayon. Galit na galit si Johnny sa ginawa ng kalaban nila sa iba, at sumagot ang kalaban na halata namang patay na sila. Nagmura si Johnny ngunit biglang nasaksak at natalo, at sinabi ng kalaban na si Johnny na lang ang natitira. Galit na sumigaw si Johnny na hindi niya sila makakalimutan at sinabing hindi siya magpapatalo sa kanila. Biglang nagpakawala ng malakas na kay si Johnny at nagsimulang magsaksak sa mga kalaban habang sinasabi niyang lilipulin niya sila, at nagtataka ang mga kalaban kung ano ang nangyari sa kanya. Bigla, isa sa mga nanghihimasok ay naghagis ng 2 talam kay Johnny na tumama sa kanyang mga binti. Bumagsak siya at agad nilang pinalibutan ni Johnny, galit na sinasabi na hindi siya ganun kadali nila siyang mapapatay. Ang isa sa kanila ay pinutol ang lalamunan niya. Ang isa sa mga kalaban ay nagsabing siya'y matigas, at isa pa'y nagsabing ganito ang Peach and Palace. Samantala, iniutos ng kanilang leader na tapusin na ang kanilang misyon dito at magtungo sa susunod. Iniutos ng leader kay Yansheng na bumalik agad sa base dahil iniisip niyang makakabalik siya kahit na siya'y sugatan. Nag-apologize si Yang Shang, ngunit sabi ng leader na wala siyang dapat ihingi ng paumanhin dahil hindi naman nasira ang kanilang plano. Natapos ang trahedya na nauwi sa pagkamatay ni Wu Johnny at 24 na iba pa, at ang 12 sangay na malapit doon ay nagkaroon ng kaparehong kapalaran. Lahat ay naganap noong gabi ng unang araw ng 5 Dragon Meeting. Gayunpaman, sa ikatlong araw ng 5 Dragon Branch Meeting at ikalawang araw ng Martial Arts Competition, nagsimula ang mga labanan ng mga martial artist mula sa iba't ibang pamilya. Tulad ng sinabi ni Eugene Ho, nagpatuloy ang laban sa pagitan ng pamilya H1 Bao, H1 Bao Jansen at ang pamilya Judge, si Judge John Yung. Gamit ang kanyang floral fan, ay ginamit ang kanyang spinning magic at inatake si Jin Shan. Ngunit sa oras na yon, habang ginagamit ni Jin Shan ang kanyang magic, mabilis siyang umatras. Nagpasabog ng magic si Yong sa harap niya, at ang lugar na yon, ang kanyang spinning magic ay nagpapasabog ng mga bato mula sa lupa pataas at kumakalat doon. Dahil din sa kanilang magic, nagkakaroon ng mga bitak sa lupa at sa lugar na ito, ang alikabok, usok, at maliliit na bato ay nagkalat mula rito. Hinayla ni Jin Song ang kanyang paa patungo sa likod, at habang nililikha ang kanyang magic gamit ang kanyang kamay, tumingin siya kay Yang at tumawa, sinasabing hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kanyang kalaban. Pagkatapos, tinanong niya si Yang kung siya ba'y nag-improve ng malaki.
Sumagot si Yang Tu sa kanya habang gumagalaw ang kaliwang kamay at nakatingin sa kanya. Tumawa siya sumagot na may pananampalataya sa kanya, ngunit wala ito sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya siya na lumapit sa kanya na may galit na ekspresyon ng mukha, habang tinitingnan si Yang na gumalaw, ang kanyang ulo ay tumugon. Kaya biglang nagsimula mag-touring si Jin Shan, at siya ay mabilis na nagtungo na kung saan siya nagtungo, ang mga bato ay tumalsik mula roon, nakita ng pamilyang Jujuis ang nagaganap sa stadium, nagulat at nabigla, galit na sinabi na siya ay napakabilis. Habang ang mga miyembro ng pamilyang H. Wang Bao ay nakaupo roon, sila ay nasabik, at isa sa kanila ay gumawa ng kamao at tumindig, sabay sigaw ng Thunder Soul Chase Gimsen, habang nagtutoring, at gumawa ng kamao ng kanyang kamay na tumungo kay Yang. Mula sa gilid ni Yang, ginamit niya ang kanyang finger strike na kapangyarihan sa kanyang kaliwang kamay habang hawak ang kanyang fan sa kanang kamay, tumakbo patungo kay Jensen. Samantala, nakaupo si Yogi Ho sa stadium, nanunood ng labanan, at hawak ang kamay sa kanyang bibig. Iniisip na yon ang H1 Bao family's Thunderstorm Feast technique, at ito'y mabilis. Ngunit inaasahan niya ang ganito. Si Jensen, gamit ang kanyang spinning magic, ay iniabot ang kanyang kamao kay Yang upang suntukin siya. Ngunit bago pa siya makasuntok, yumuko si Yang, at ang kanyang umiikot na kamao ay dumaan sa ibabaw ni Yang at sumabog. Si Jin Sung, na may galit na pulang mga mata, ay mabilis na gumalaw sa paligid ni Yang upang suntukin siya. Ngunit si Yum, na may surprise sa mukha, ay umatras. Gayunpaman, si Yang ay nagalit sa pagkakataong ito at pinaandar ang kanyang spinning powers. Habang nagpatuloy ang laban, nagkaroon ng maliit na pagsabog sa lupa kung saan sila naglalaban, at tumalsik ang mga bato mula roon. Tumakbo si Jin Shan patungo kay Yum, at si Yum, gamit ang kanyang spinning magic, habang hawak ang kanyang fan, ay tumakbo patungo kay Jin Shan. Sinubukan ni Jin Shan na suntukin si Yang, ngunit bago pa siya makaatake, galit na sinuntok ni Yang ang kamay ni Jin Shan, na tumigil doon. Sa sakit, kinagat ni Jin Zhang ang kanyang mga ngipin at pinaikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos siya ay bumagsak sa lupa. Nang siya ay bumagsak, kumalat ang alikabok at usok. Si Jin Zhang, nakahiga roon sa sakit, ay sinabing hindi niya maaring iwan ang kanyang braso. Ang kanyang braso ay nanginginig din. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang braso, ngunit hindi niya magawa. Tumayo si Yom sa harapan niya at ginawa ang kamao ng kanyang kamay kung saan hawak niya ang kanyang fan, at sinuntok ito sa kanyang kaliwang kamay na may ngiti, sinasabing salamat sa kanya. Gayunpaman, dumating ang mga kasama ni Jensen at tinulungan siyang umupo habang si Yang ay nakatayo sa lupa na nakatalikod kay Jensen at sa kanyang mga kasama. Nakita ito ng pamilyang Namgang na nakaupo sa stadium at nabigla. Isa sa kanila ay sumigaw na may nakaka-surprise na mukha, sinabing ang lalaki ay magaling. Ang kanyang kasama na nakaupo sa tabi niya ay sumigaw at idinagdag na kontrolado niya ang laban at tinamaan ang mga vital points gamit ang kanyang finger strikes. Sa galit na mukha, binaling ni Shrek ang kanyang mga mata at tinanong tungkol sa finger strikes. Samantala, ang kanilang kasama na nakaupo sa itaas na hagdan ay sumigaw, anong finger strikes? Ang kanyang mga balikat ay na-dislocate dahil hindi nito kayang taglayin ang lakas na inilagay dito. Pareho silang sumigaw, at ang lalaking nakaupo sa tabi niya ay natakot at sumigaw, binaling ang kanyang mga mata, at tinanong siya kung sino ang sumigaw. Kasabay nito, sinunggaban ni Shaz ang kanyang ulo at niyugyug ito. Kung saan nakaupo sa tabi niya, at pinanggigilan niya, sumisigaw, at sinabihan siyang tanga, habang patuloy pa din sa pagyugyug ng kanyang leeg. Ang lalaking nakaupo sa itaas na hagdan ay hindi sila pinansin at may galit na mukha na nakatingin sa unahan. Nakita si Shrek na ginagawa ito, si Eugene Ho ay tumayo at sumigaw ng malakas. Dahil masyado siyang maingay. Tigilan ang paggawa ng ingay. Manood at matuto, na lamang. Si Shaz ay sumigaw at ang lalaking nakaupo sa tabi niya ay natakot at umupo ng diretso, nakatingala kay Eugene Ho, habang sumasagot ng malakas. Oo, sir, pagkatapos ng pagkakatulad na yun, si Eugene Ho, na may galit na ekspresyon sa mukha, ay nakaupo sa stadium at nagsabing ang pamilyang Judes, ay sinasabing nauunawaan nila ito. Isang lalaki mula sa pamilya Namgang ang nakaupo sa hagdan sa ibaba. Ipinihit niya ang kanyang ulo at sumagot kay Eugene Ho, ang huling nagwagi ng paligsahan sa martial arts, na mula rin sa pamilya Judes. Pagkatapos, si Eugene Ho, ang kanyang kamay sa kanyang tuhod, galit na lumingon at tumingin sa mga miyembro ng pamilya Judes, na nakaupo sa stadium, na may kasiyahan at sumigaw.
Gayunpaman ang pamilyang Judes ay isang pamilya na mas kilala sa katalinuhan kaysa sa martial arts mula pa sa simula. Isang pamilya na nakalikom ng mga kakaibang kasanayan sa Kai Formation Technique, Go Technical Machinery, 5 Elements, Easy Web, at iba pa. Ngunit matapos ang mapait na pagkatalo laban sa Peach and Palace 50 taon na ang nakararaan, kasama ang pamilya Hugegang, na mayroon sila noon, ang pamilya ay nagsama-sama sa gitna ng lahat ng bagay. Nagtipon sila ng data sa bawat martial art sa Mirram at inanalisa ang lahat ng ito. Sa kalaunan, nakagawa sila ng bagong breathing technique, ang Return Yuen Shen Breathe Technique. At sa pamamagitan nito, nagtagumpay sila. Sa paglipas ng panahon, nakabuo sila ng Scattering of Wind Sword Technique at Jug Ilang, at nanalo sila sa paligsahan ng martial arts. Ang pamilyang Judes ay umangat bilang ang pinaka-intelihente at isa sa mga pinakamalalakas na martial arts families. Dagdag pa, si Ji-ho, na tinitingnan sila ng may pagkasuklam, ay iniisip na intelihente at martial, na parang naligaw sa kanyang mga iniisip. Bigla siyang nagulat ng isang lalaki na nakaupo malapit sa kanya ay nagtanong kung ito na ba ang Act family. Pagkatapos ay nagulat si Ji-ho at muling nagtanong ang pamilya ng Act habang tumitingin sa unahan sa stadium. Isang lalaki na nagngangalang Hiwon, na may kulay maroon na buhok, ay nagtanong kung ito ba ang unang beses na ang pamilya Act ay lumahok sa 5 Dragon Branches meeting. Pagkatapos ay sumagot ang isa pang lalaki at nagtanong kung anong uri ng martial arts ang kanilang ipapakita. Si Eugene Ho ay nakaupo doon na may galit na mukha, pinipisil ang kanyang mga labi at iniisip, tingnan natin kung gaano kahusay ito. Samantala, sa arena, ang miyembro ng pamilya Act na si Act Bu, na hawak ang kanyang sibat at nakaguhit ng kamao sa kaliwang kamay, ay humarap kay Yang upang labanan siya. Si Bu, na itinaas ang kanyang sibat na may seryosong ekspresyon sa mukha, ay itinutok ito at tumingin kay Yang, at sinabi, pinakamahusay na swerte sa'yo, habang si Yang, na nakatiklop ang kanyang floral hand fan, ay ngumiti at sumagot. Si Bu ay mahigpit na hinawakan ang kanyang sibat at inaktiba ang kanyang spinning magic, galit na tumakbo patungo kay Yang. Pagkatapos ay tumalon siya at pinalipad ang kanyang sibat upang umatake. Nakita ito ni Yang na nagulat. Ang spinning magic spear ni Bu ay dumaan kay Yang at pinunit ang kanyang damit. Galit na tumalon pabalik si Yang, habang si Eugene Ho, na nakaupo doon na may kamay sa bibig, ay umiiwas. Ngunit pinaikot ni Bu ang kanyang sibat, at ang kanyang pulang spinning magic ay umiikot sa paligid ng sibat. Habang nagpatuloy ang laban, parehong gumamit ng kanilang kapangyarihan upang umatake sa isa't isa. Habang sumisigaw si Bu ay iniunat ang kanyang sibat patungo kay Yang, at bilang tugon, si Yang ay gumamit ng kanyang folding fan upang iwasan ang atake ni Bu. Ngunit si Bu ay inatake siya gamit ang kanyang sibat, at napunit ang kanyang damit mula sa balikat, dibdib, at binti. Sugatan si Yung. Ang mga miyembro ng pamilya Judes, na nakaupo sa stadium, ay nagulat. Isa sa kanila ang nagulat at nagsabi, paano ito nangyari? At ang isa pa, na nakaupo sa tabi niya, ay nagdagdag, mabilis siya. Gayunpaman, ang pinuno ng pamilya Jude ay nagulat, at ang pinuno ng pamilyang Pang, na nakaupo sa gitna nila na may hawak na baso ng alak, ay tumawa. Habang si Shou, na itinukod ang kanyang kamao sa kanyang mga tuhod, ay mayroong nagulat na mukha at sinabi na inilagay ang kasama sa pamilyang Jude sa isang mahirap na sitwasyon. Ang lalaki na niyuyugyug niya kanina, na nakatiklop ang mga braso at may nagulat na mukha, ay nagdagdag na ang kanyang sandata ay may mas mahabang abot at siya ay napakabilis. Ang lalaki na nakaupo sa mga hagdan sa itaas nila ay nagsabi na hindi lamang yun. Nilagyan niya ng spin ang blade at barrel ng sibat. Akalain mo na ang Bu family ay ganoon kahusay, talagang nakakagulat. Habang si Eugene Ho ay nakaupo doon na may kamay sa bibig, pinapanood ang laban, iniisip niya, akala ko ang pamilyang Jude na ang pinakamahusay, ngunit maaaring mali ito. At ito ay hindi inaasahan. Sa pamamagitan ng kanyang spinning magic spear, pinaikot ni Bu ang kanyang sibat upang umatake kay Yang, habang si Yang ay iniiwasan ang kanyang atake gamit ang kanyang nakatiklop na pamaypay. Parehong ang magic at sibat ni Bu ay pumalibot kay Yung. Nang nakita ito ni Yang at siya'y nagulat, ngunit sa galit na ekspresyon sa kanyang mukha, pinipisil niya ang kanyang mga labi at iniatres ang kanyang sibat upang ihampas ito kay Yang, habang si Yang ay nakatayo roon na nagulat.